Amen. Sa mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 7, Saturday. So ngayon, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin dito. Yung unang verse natin ay John 6:48, I am the bread of life. At yung sumunod ay verse 68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have words of eternal life. Maganda yung sinabi ni Pedro dito sa Panginoon na ang salita mo ay salita ng walang hanggang buhay. So, yan yung sinabi niya. If we do not touch the Spirit in the Word, we cannot receive life. The Spirit is the extract of the Bible. Yet this extract is embodied in the Word. Today, the incarnated, crucified, resurrected, and ascended Christ is the life-giving Spirit. And this life-giving Spirit is embodied in the Word. Daily, we may come to Him and touch Him as the Spirit in the Word. If we do this, we will feed on Christ as the bread of life. Amen. So yung paksa natin itong mga nakaraang araw ay ang tinapay ng buhay na kailangan nating kainin. Kailangan nating kainin. At yan ay paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay na dapat nating kainin. Ngayon dito naman, pinapakita sa atin ang paraan, paano ba talaga kainin ang Panginoon. No? Itong Kristo, okay, ay dumaan sa iba't ibang hakbangin. Di ba? Siya yung Kristo na nagsakatawang tao, na buhay sa lupa, napako sa krus, at sa ikatlong araw, nabuhay na muli, at naging espiritong nagbibigay buhay. At itong espiritong nagbibigay buhay na ito ay naisakatawan sa salita. Kaya ang pinakalugar kung saan mo masusumpungan ng espiritu ay ang salita. Na kung tayo ay dumudulog sa salita, natatamo natin ang espiritu sapagkat sinasabi sa atin na ang katas ng Biblia ay ang espiritu. At itong espiritong ito ay naisakatawan sa salita. Kaya ang salita, ang lugar na kung saan masusumpungan natin ang espiritu. Kapag ikaw ay dumudulog sa salita araw-araw, matatanggap mo ang espiritu. At ito ang paraan ng pagkain sa tinapay ng buhay. No? Kaya mas malinaw ngayon na ang kumain sa tinapay ng buhay na walang iba kundi ang Panginoon ay ang dumulog sa salita. Amen. So yon, araw-araw pupunta ka sa salita para matamo mo ang espiritu na siyang Panginoon. Mula dito makatanggap ka ng buhay. So malinaw yan. Although the Spirit is wonderful, He is too mysterious. We need something solid, visible, tangible, touchable. The Word of life. In John 6:63, the Lord said that the words which I have spoken to you are spirit and are life. The Word is substantial. Na ang ibig sabihin, yung salita na susubstansya. Kasi mas solid siya. Kasi sinasabi natin, ang kailangan natin ay ang espiritu. Di ba? Kasi ang espiritu ang nagbibigay ng buhay. Kaya lang, ang espiritu, bagamat kagila-gila na siya, lubha siyang mahiwaga. Mahiwaga ang espiritu. Kaya kailangan natin ay ang isang bagay na solido, nakikita, nahahawakan, at nahihipo. At yan ay ang salita ng buhay. So, yun yung pamamaraan. No? Para masigit mong ma-enjoy ang espiritu at matanggap ang buhay. Kaya ang Panginoon mismo, sinabi niya, ang salita niya
ay pawang espiritu at buhay. Na ang ibig sabihin nito, yung espiritu na kailangan ninyo nandun sa salita. So yun yung malinaw. At ang maganda, yung salita nasusubstansya. Nasusubstansya. Ibig sabihin, solid siya. No, katulad ng lamesa. Pag hinawakan mo ito, nasusubstansya mo yung lamesa. So yung salita, nasusubstansya mo siya. At ang pinakamahalaga, yung espiritu na nagbibigay buhay, masusumpungan natin sa salita. Amen. So malinaw yon. Amen. Okay. Words in this verse is rhema in Greek, which denotes the instant and present spoken words. It differs from logos, which denotes the constant word in John 1:1. So yung salita ay may dalawang ibig sabihin. Pag sinabi nating salita na nagbibigay ng buhay o salita na kung saan masusumpungan natin ng espiritu, dapat rhema siya. So yung rhema sa Griego, ang ibig niyang sabihin ay instant at present spoken. Napapanahon siya. Kagyat. No? Instant siya na pananalita. Ibig sabihin, yung salitang, yung words na rhema, okay, ano siya? Flexible, adjustable. Kaya niyang tugunan yung pangangailangan mo. So ganun ang ganun yung dating ng rhema. Hindi katulad ng logos, yung logos ay constant, fixed na siya. No? At walang buhay pag logos kasi titik yan eh. Yan logos eh. So dapat rhema. Amen. The Spirit is living and real. Okay, totoo naman. Ang Espiritu ay buhay at totoo. Yet He is very mysterious, intangible, and difficult for people to apprehend. So, yun yung karakteristik ng Espiritu. So, buhay nga siya, totoo siya, pero sinasabi, yung Espiritu ay napakahiwaga. So, napakahiwaga niya, at hindi nahihipo at mahirap maintindihan. So, yun yung karakteristik ng Espiritu. Tapos sabi niya, words, however, are substantial. Subalit ang salita, nasusubstansya. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Espiritu at salita. Okay, so first, the Lord indicated that for giving life, He would become the Spirit. Then He said that the words He speaks are spirit and life. This shows that His spoken words are the embodiment of the life-giving Spirit. He is now the life-giving Spirit in resurrection, and the Spirit is embodied in the Word. When we receive His words by exercising our spirit, we receive the Spirit who is life. So maganda to. Binigyan niya ng emphasis. Sabi niya, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. So, ang kailangan nyo, ang Espiritu. Kailangan pumunta kayo sa Espiritu. Tanggapin nyo ang Espiritu upang kayo ay magkaroon ng buhay. So, pagkatapos niyan, binanggit naman niya, ang aking salita ay Espiritu at buhay. Nang ibig sabihin, yung Espiritu na kailangan ninyo, nandun sa salita. Sabagat ang salita ay ang pagsasakatawan ng Espiritu. Kaya ang ganda. Ginagabayan tayo ng Panginoon, no, kung paano mo masusumpungan ang Espiritu. Saan mo siya mahahanap? Ano ang paraan para tanggapin mo siya? At ang pinaka natatanging paraan ay ang salita niya. So, yung ibig sabihin, kailangan mo ba ng Espiritu? Siyempre, brother. No? Kailangan mo ba ng tustos ng buhay? Opo, siyempre. So, saan ka pupunta? Sa salita. Paggising mo sa umaga, pumunta ka sa salita. Ando ng Espiritu at mula dyan, tatamuhin mo ang tustos ng buhay.
Amen. So ang liwanag na nito, ang linaw na nito. Amen. Amen. The word is outside of us. When I receive the word into me, it immediately becomes the spirit. When I speak the word out of the spirit, when I speak the word out, the spirit once again becomes the word. So interchangeable siya, yung spirit at saka words, di ba? Yung word nasa labas natin. Okay? Pero pag tinanggap mo yung word tungo sa loob mo, okay, yung word naging spirit. Ano natanggap mo? Spirit. Saan ka pumunta? Sa word. Di ba? Nasa labas mo yung word, pero pag tinanggap mo siya, magiging espiritu siya pagdating sa iyo. Amen. O ito naman. When I speak the word out, the spirit once again becomes the word. So, baliktaran siya. So, tandaan natin ganito. Yung salita, pinuntahan ko, nasa labas sa akin. Tinanggap ko siya. Ano tanggap ko? Yung espiritu. Okay. So, yung espiritu naman, isinalita ko. Nung napakinggan ng tao, word siya. Kaya interchangeable siya. So, ang pinupuntahan natin yung word. Ang tinatanggap natin yung espiritu. No? Pag yung espiritu naman, sinalita mo, okay, siya ay magiging salita. So, nagpapalit-palit siya. Amen. Ito pa. When we preach the gospel, we are actually preaching the word. Tama naman. When people believe the gospel, they believe the word. Okay. As strange as it may seem, when people receive the word actually becomes the spirit within them. O, ito. Kapag tayo nag-preach ng gospel, ang pinipreach natin ay salita. At kung nanampalataya yung mga tao, ang pinanampalatayanan nila ay yung salita na preach natin. Okay, so salita siya. Subalit kung tinanggap nila ang salita, ang tinanggap nila ay ang espiritu na pumasok sa loob nila. So ganun kahiwagay ito, itong mga sinasabi natin. No? Kung salita, espiritu, salita, nagkakapalit-palit siya. Depende sa posisyon. Pag sinasalita mo pa, siya ay salita. Pag tinignan mo siya sa labas, siya ay salita. Pero pag pinag-usapan yung tinatanggap, espiritu siya. So, ganun siya. Pag sinalita mo naman yung espiritu sa labas mo, magiging salita siya. At pag napakinggan siya ng mga tao, salita ang nadidinig nila. Pero pag nanampalataya sila, tinanggap nila yung salita, espiritu ang papasok. Okay, so, ito. For example, if you come to the Lord through John 3:16, di ba? So, alam niyo yung John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. So, on and on. Okay, so yun yung John 3:16. So, ito yung example niya. If you come to the Lord through John 3:16, you might have prayed, Lord, I thank you that you are so good to me. You have given your Son to me. When you believe these words, something within you was quickened and became living. You believe the word, yet you received the Spirit. The word outside of you became the Spirit inside of you. When you listen to the word and receive it, and somehow receive the Spirit also. This is very mysterious and marvelous. So, pray reading ito. Pray reading. Alam mo, pre-read mo yung word. God gave His Son to me. Tapos, niread mo pala siya, binasa mo. So, nabasa mo yung John 3:16 na sinasabi dyan, God loves the world that He gave His only begotten Son. Ayun. So, binasa mo yung word yun. Okay, word yung binasa mo. Tapos,
yung word, ginawa mo siyang prayer. Thank you, Lord. Okay. That you gave your only begotten Son. So, ibig sabihin, yung word, ginawa mo siyang panalangin, okay? Kinausap mo ang Panginoon. Ngayon, etong word, okay, dahil sa panalangin mo, ay naging espiritu na natanggap mo. Natanggap mo tungo sa loob mo. No? At mula diyan, nagtamo ka ng buhay. Kaya ang pinakamainam na paraan ng pagdulog sa salita ay pray reading. Babasahin mo siya as the word. Okay? At i-convert mo siya bilang panalangin sa Panginoon. At habang ginagamit mo yung salita bilang panalangin sa loob, nadadama mo sa loob mo, may buhay na, na natatanggap ka, may buhay. Yung buhay na yan ay ang tustos ng Espiritu na nanggaling sa salita na ipinanalangin mo sa pamamagitan ng panalangin, natanggap mo siya. Nung tanggapin mo ang salita, naging spirit siya. Kaya sa Ephesians chapter 6 yan, sabi niya, receive the word. Sabi niya, receive the spirit. Okay. By the word. No? Ibig sabihin, ang salita, ang espiritu, tinatanggap mo sa pamamagitan ng salita. Amen. Okay, so maganda yun. Saan ako? Okay, the Lord is the Spirit and the Word. The resurrected Christ is the Spirit. The Spirit is the Word. The Word is the Spirit, and the Spirit is a resurrected Lord for us to enjoy. Amen. So, wag natin kakalimutan yung topic ng buong MR natin ay experiencing, okay, enjoying, and expressing the Lord. No? Ngayon, itong mga topic na ito ay upang dalhin tayo sa pagtatamasa sa Panginoon. At ang pagtatamasa sa Panginoon ay ang karanasan natin sa Espiritu. At ang Espiritu ay nararanasan natin sa pamamagitan ng pagtutustos, ng buhay sa atin. At ito ay sa pamamagitan ng pagdulog natin sa salita. Kaya yung enjoyment, ano ba ang enjoyment ng Panginoon? No? Ang Espiritu, na siyang nararanasan natin sa pamamagitan ng pagtanggap sa tustos ng Espiritu. Merong enjoyment yan. So, merong enjoyment. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon, ito ay pagkain sa tinapay ng buhay. Lahat ng pagkain may enjoyment. Kapag ang tao ay kumakain, nag-i-enjoy siya. Kapag ang tao ay kumakain ng tinapay ng buhay, nag-i-enjoy siya. At ang pagkain ng tinapay ng buhay ay ang pagtanggap sa Espiritu sa pamamagitan ng salita. Amen. Amen. Hence, when we contact the Word in Spirit, we are actually contacting the Lord Himself as the bread of life. When we receive the Word in Spirit, we are receiving Christ Himself as the abundant supply of life. Day by day, we are participating in this wonderful, resurrected Christ as our food, life, and life supply. He is the Spirit who gives life, and He is the Word of life. So sabi ni Pedro, ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Kaya ang salita ng Panginoon na naisulat sa Biblia, ang buong Biblia ay salita ng Diyos. Ito ay hindi ordinaryo mga salita. May buhay dyan. Merong tustos ng buhay. Sapagkat ang salita ay espiritu at buhay. Kaya ang isang believer, dapat regularly dumudulog ka sa salita ng Panginoon. At ito ang paraan ng pagkain sa tinapay ng buhay. At tayo ay itinalaga. Kristiyano ka, tinalaga ka bilang isang tao na dapat lumalapit sa salita, kumakain sa salita. Kaya sabi ng Panginoon,
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out through the mouth of God. Every word. Amen. Ang every word ay ang salita. No? At sa pamamagitan ng salita, natatanggap natin ang tustos ng Espiritu. Amen. So John 6 closes with the word of life, which is the only way to receive the Lord. If you receive the word, you will have the Spirit within you. If you have the Spirit within you, then you have Christ as the inner supply of life. Amen. So, maliwanag na yun. So, babasahin ko yung mga natitira pa. Amen. We have seen 6 steps whereby Christ has made himself available for us to receive. Okay, so meron ditong 6 na hakbangin o yugto, no, upang gawin ng Panginoon ang kanyang sarili na available. Ibig sabihin, laan siya. Pag sinabi mong available, laan. So ano ba yung 6 steps dito? Incarnation, crucifixion, resurrection, ascension, becoming the life-giving spirit, and being embodied in the word of life. So yan yung 6 na steps na isinagawa ng Panginoon upang magawa niya yung sarili niya na laan para sa atin. Laan para tanggapin natin, laan para matikman natin, laan para maranasan natin, laan para matamasa natin, at maging lahat-lahat sa atin. So isipin mo ang ating Diyos. Napakalayo sa makarelihyosong kaisipan na meron tayo, na iniisip natin yung Diyos, sasambahin ko, magpapatira pa ako, no? At iisip ako ng paraan paano siya alayan ng mga kung ano-ano. Kung pwede mo nga lang ipagluto yung Diyos, ipagluluto mo, no? At luluhuran mo, sasambahin mo. Pero kaiba sa ganyang pag-iisip, na ang gusto niya, gawin niya yung sarili niya na laan para maranasan mo siya, matikman mo siya, matanggap mo siya, maging buhay mo siya, maging pagtatamasa mo siya. Kaya kailangan dumaan siya sa mga hakbangin na ito. Ang una, pagkakatawang tao, diba? Nagkatawang tao siya. Yun yung Diyos na great, dakila, creator. Dumating, nagkatawang tao. No? At nakasama ng mga tao. So, yun yung Diyos natin. Crucifixion. Okay, namatay siya sa krus. Amen. Upang siya ay mabuhay na muli at makapasok sa isang proseso na matamasa siya ng tao. Kailangan dumaan siya dyan. Resurrection, ascension, lalo becoming the life-giving spirit. Amen. Tapos, hindi lang siya naging espiritu, isinakatawan niya yung sarili niya sa loob ng salita. No, kaya paulit-ulit na sinasabi sa atin kung gusto mo ng espiritu, pumunta ka sa salita. At para tanggapin mo ang espiritu, pumunta ka sa salita. Upang tamuhin mo ang espiritu bilang buhay, sa salita ka pupunta. Kaya ang salita ang dakong kinaroroonan at kung saan nananahan ang espiritong nagbibigay buhay. Amen. Amen. The Lord has been incarnated, crucified, resurrected, and ascended, and has been transfigured from the flesh into the spirit, and has been embodied in the Word. The Word is the embodiment of the Spirit of the Lord. The Lord has been embodied in the Word. He is the Spirit and the Word. If you receive the Word, you will have the Spirit as your enjoyment of Christ. So, hindi mo siya mapaghihiwala yung Word at Spirit. Yung Spirit ay Word, yung Word ay Spirito. Amen. Pero pwede natin sabihin
na ang pinaka-solid na paraan talaga para matanggap mo ang Espiritu ay ang salita. No, wala nang ano pa diyan, mas magiging solid pa diyan. Salita talaga. Kaya iba pa din ang dating ng mga Kristiyano na regular na pumupunta sa salita ng Panginoon. Matatag sila, matibay sila, mayaman ang kanilang karanasan sa Panginoon. No, malago ang kanilang buhay. No, at kung nagsalita sila, punong-puno ng kayamanan ng Panginoon. No, kasi lahat ng ito ay natamo nila sa pamamagitan ng salita na kinain nila araw-araw. At mula dyan, ang Espiritu, ang kasaganaan ng Espiritu na itustos sa kanila, na ilalin sa kanila. No, kaya sila ay naging matatag, na transforma, lumago sa buhay. Amen. Kaya ang portion na binigay ng Diyos sa atin ngayon ay ang salita. Amen, Lord Jesus. Amen. So, salamat, Panginoon, na ikaw ang Espiritu ngayon, Espiritong nagbibigay ng buhay, upang mula sa iyo, Panginoon, bilang Espiritu, tamuhin namin ang kasaganaan ng buhay na walang hanggan. At makapasok kami sa mayamang pagtatamasa ng buhay. Salamat din pinakita mo sa amin na ang Espiritu ay naisakatawan sa salita. At ang paraan upang tamuhin namin ang tustos ng buhay ay sa pamamagitan ng salita mo. Amen.